Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to our channel. Ito pa rin ang Ganap Canada, and if you're not subscribed to our channel, please subscribe, like, comment, and share na din po ang ating mga video. Sa araw na ito, gusto ko rin pong kunin ang inyong mga opinyon tungkol sa usapin dahil ang title ng ating episode for today ay kung ano ang masasabi mo sa mga kababayan natin dito sa Canada na hindi namamansin, hindi nag-i-initiate ng conversation, small talk ba? At saka yung mga hindi nag-i-smile kapag nakasalubong mo sila sa daan, sa mga park, sa mga Asian groceries dito. Kasi maraming mga Pilipino diyan, or kaya naman kung ikaw ay nag-iantay sa bus station, yung mga karanasan mo na gano'n na hindi ka pinansin ng iyong kababayan. So ano po ang inyong mga saloobin? Mag-comment po kayo after mapanood ninyo itong video na ito dahil gusto ko rin pong malaman ang inyong mga comment, saloobin, ang inyong mga opinion, suggestion tungkol sa paksang ito. Meron kasi akong nabasa na isang blog post ng isang Pinay. Nung nagpunta dito daw ang kanyang nanay, iyon po ang naging karanasan niya dito. So nagpunta daw sila sa isang Asian groceries. Ang nanay niya daw kasi ay mahilig sa small talk. Yung bang, "Oh, hello kabayan, kamusta ka?" Tapos smile daw siya pagka meron siyang nakitang mga Pilipino dito sa Canada. Siyempre bago-bago pa siya baga. Gano'n. Tapos naging, inireklamo daw niya dun sa anak niya na gano'n nga, bakit gano'n yung mga Pilipino dito, isnabero, porket nakapag-Canada na sila, feeling mga ganyan mayayaman, nagmamataas, mga gano'n daw yung naging sumbong niya dun sa anak niya. So, inexplain naman daw ng Pinay sa nanay niya. Sabi daw niya sa nanay niya kasi dito sa dito sa Canada, masyadong busy ang mga tao. Baka naman yung nakasalubong mo ay may iba pang pupuntahan, baka naman yung, nakasalubong mo ay mayroong naging hindi magandang experience tungkol sa pagkakaroon ng small talk sa mga kababayan, kasi meron pong ganyan. Yung mga gano'n. So, medyo intindihan naman daw nung nanay yung nung explanation ng kanyang anak. So, naging okey-okey naman na. So, ngayon gusto ko din pong i-share sa inyo ang aking karanasan tungkol sa mga Pilipino na hindi namamansin dito sa Canada. Kasi ako po, meron akong naging experience. Noong nagba-bus pa ako, hindi pa ako nagda-drive, nag-aantay ako sa bus station. Madalas merong mga Pilipino dun na nag-aantay din, tapos may mga Pilipino na titigil sa harapan mo, mga nakasasakyan pa sila, titigil sa harap or titigil sa gilid, tapos bababa sila ng kotse nila at lalapitan ka. Tapos may iaabot sa iyo na, brochure, ayun. So, ang naging experience ko diyaan ang naging experience ko diyaan, lalapitan ka, mag-i-smile sa'yo, tapos mag-i-small talk, "Hello kabayan, kamusta ka? Saan ka pupunta?" Ganyan. So, mga kababayan mo magre-response ka din, ganyan. Pero sa bandang huli, siya pala ay isang Iglesia ni Cristo o kaya Jehovah's Witness, mga gano'n. So, hinihikayat ka na maging Iglesia ni Cristo at sumama sa kanilang, relihiyon, gano'n. So, yun po yung naging experience ko dito sa Canada, yung ina-approach ka ng iyong mga kababayan ta's hihikayatin ka na sumali o sumuklob sa kanilang mga relihiyon kagaya ng Iglesia ni Cristo, kagaya ng Jehovah's Witness, wala pong masama. Pero yun po yung naging epekto sa akin. Ngayon, kapag nakakakita ako ng mga, kababayan natin na pinapakiramdaman ko din naman, eh. Pinapakiramdaman ko din naman kung ano sa tantiya ko. Yuyuko na lamang akong ganyan tapos, medyo gigilid na lang ako ng konti. Pero kung ikaw ay nakasalubong ko sa grocery kasi sadyang mahiyaan din po kasi ako talaga, hindi ako
i-initiate ng conversation sa ating mga kababayan. Konting smile siguro puwede pa, ganyan. Kung, medyo okey-okey naman yung pakiramdam ko sa'yo, gano'n. Mula po noon, kapag nag-aantay ako sa bus, lagi akong may headphone kahit hindi ako nakikinig sa music. Kunwari, meron akong kausap sa telepono, kung merong lalapit yung may mga lumalapit na sa akin na mga Pilipina. Yung mga Pilipino na kababayan natin kunwari meron akong kausap sa telepono ganyan. Kasi yun talaga yung naging experience ko. Kung minsan, I think invasion of privacy na rin yun. Dapat irespeto din natin ang privacy ng bawat isa sa atin. Kaya kung ikaw ay isang Pilipina na bago dito, wag sasama sana ang loob mo kung hindi ka papansinin ng iyong mga kababayan, kung hindi sila kakausap sa'yo, kung hindi sila magha-hi, hello sa'yo. Ganyan, 'wag sasama ang loob mo kasi kung tutuusin iisipin mo naman siguro may napagdaanan na siyang gano'n, meron na siyang na-experience na, hindi maganda sa pakikipag-usap sa mga kababayan natin dito. Hindi ko naman nilalahat na masama ang makipag-usap sa mga kababayan natin at masama ang hindi mamansin, pero yung iba kasi meron ng karanasan na ganyan, na kagaya ko din po. Meron pa akong isang karanasan na ishe-share pa sa inyo. Sa bus station din kasi matagal akong nagba-bus, sabihin ko sa inyo. So, dun marami akong naging experience. May Pilipina nag-approach uli sa akin. Sabi niya, "Oh, nakikipagkaibigan." So, ganyan. Eh, siyempre hindi ko na maide-deny na wala akong telepono, ganyan, kasi hawak ko yung telepono ko. So, kinuha niya yung number ko, kinuha ko din yung number niya. Mukhang mabait din naman. So, binigay ko. Tapos pag-uwi ko ganyan, maya't maya tumatawag siya, nagte-text siya kung ano-anong tinatanong niya. Gano'n, ano daw yung mga, naging trabaho ko dito, ganyan. Ano daw yung mga, sino daw yung mga kasama ko dito sa Canada, pamilya ba, ganyan. So, maya't maya nagte-text siya sa akin. So, hindi ko nire-replyan kung hindi naman importante yung, kaniyang tinatanong. Siguro kung magtatanong siya, magpapatulong siya na maghanap ng trabaho, gano'n, puwede pa siguro kung meron akong alam na naghahanap ng, tauhan, puwede ko pa siyang tulungan. Pero kung yung mga gano'ng mga tanong-tanong na tungkol sa, very private na, hindi ko siya nire-replyan. Kaya mula noon, yun po yung mga naging experience ko. Kaya 'wag sasama ang loob ninyo kung may nakasalubong kayong mga Pilipino dito sa Canada, hindi kayo pinansin, hindi kayo kinausap, 'wag pong sasama ang loob ninyo kasi marami na pong, mga Pilipino dito na nakaranas ng ganyan. Parang na-invade ang kanilang privacy noong una nilang na-experience 'yan kaya siguro, naisip nila mas maigi na lang na, ah tumabi-tabi na lang sila kung merong mga Pilipino sa paligid, mga gano'n. So, yun po ang aking opinyon at aking experience sa usapin na iyan. Kung ikaw po ay nakapanood ng video na ito, gusto ko rin pong malaman kung ano ang naging experience mo, ang opinyon mo, at ang iyong saloobin sa usaping ito. Maraming maraming salamat po sa inyong mga manunood at again, if you're not subscribed to our channel, please subscribe, like, comment, and share na rin po. At hanggang sa muli, maraming salamat pong muli. Bye-bye.